Minsan may ang suot yung sombrero, Petron. Minsan ay parang San Miguel. Kung ano-ano lang. Opo eh. Kasi alam mo naman ako, hindi ako maarting tao. Kung minsan, pagbaba ng kotse, kung ano nadampot, susuting ko. May pupuntan. Walang nadalang sombrero. Kung ano makuha, yun na lang. Napaka-simple nyo. Ito yung pupunta po ako dito. Well, ngayon, buti nga ngayon, parang medyo maganda-ganda yung chinelas. Yung nakaraan, pantulog pa yata yung chinelas na Hindi naman. Kwento ko sa iyo. Alam mo, pag tumatanda ka, huwag ka nagsasapatos na masikip. Pag tumatanda ka, nasa bahay ka o nasa opisina ka, mag-sandals ka lang. Ito, sandals to. Yung sandals, nakakagalaw yung dugo mo mabuti. Kaya you feel very comfortable. Alam mo, sa opisina, minsan 12 hours tayo rito. Kung may dinner nga, abutin ka pa ng 16 hours. Kung nakasapatos ka, masisikip na leather, para lang gwapo ka, wala na, hindi ka na makahinga. So, komportable kayo dito komportable. Kaya, nakakagalaw ako, nakaka-stay ako na matagal sa trabaho, kasi I feel comfortable in what I wear. Yan. Sabi nila, bilyonaryo, pang ilan sa pinakamayamang Pilipino, sabi ng Forbes magazine, pang ilan po kayo. Pero ang pormahan nyo, palagay ko, minsan pagka medyo nabihisan ako ng misis, mas mahal pa suot ko kaysa sa inyo. Bakit po ba ganun ang style ninyo? Okay, ang buhay natin dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, gano'ng karaming tao matutulungan natin. At kung paano gumaang ang buhay ng mga taong makakasama natin. Yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life eh. Ang success in life, measurement is, ang saya mo kasi, ako, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagkatrabaho na mabuti. Yung mga batang yan, napag-aral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. Yung yaman, numbers lang yun eh. Meron kang 100 piso o meron kang 100,000 piso. Pare-pareho na yan eh. How many times can we eat in a day? 2 times? Pwede ka ba kumain araw-araw ng baboy, adobo? Maimpacho ka. Pwede ka ba kumain ng steak araw-araw? Impacho rin. Nowadays, laging iniisip ko is, we eat to live. Parang kumain ka para mabuhay ka. Huwag yun mabubuhay ka para lang kumain na masarap. Masama yun. In as much as possible, tinatry ko maging simple living lang. Kung may pagkakataon nga ako, pinakamasaya ko sa buhay, yung nagpapahinga ko, o makita ko yung mga anak ko, o makita ko yung mga apo ko, yun ang pinakamasaya ko sa buhay. Sa trabaho naman, kaya naman ako nandito araw-araw, para mas masolve yung mga problema. Kamukha niyan, yung mga baha, kung saan-saan baha sa Metro Manila, sinosolve natin yan. Noong nakaraan na linggo, nagagalit nga ako dito kay Jimmy Lou eh. Nagbaha yung Araneta Avenue. Lintik ka kako. Inalis mo na lahat ng barrages sa San Juan River. Paano nagkabaha yan? Pinuntahan nila kagad. Yan pala, isang contractor ng DPWH, may nire-repair daw na dike. Nagtambak ng lupa, isang tambak sa ilog para ibabaan ng crane at backhoe. O hindi nakadaan yung tubig, nagbaha yung Araneta Avenue. Kumbaga, we spend more time solving the problem. Kamukha niyan. A few weeks ago, nagbaha yung South Luzon Expressway na bikutan. Yan pala, may mga construction activities doon na naglilinis ng konkreto, kung ano-ano. Nanigas ngayon yung mga drainage, nagbara. Galit na galit yung mga taong bayan. Akala, tatanga-tanga daw tayo mag-operate ng tollway. Wala naman tayong kinalaman nun, local roads yun eh. Pero nevertheless, instead of pointing finger or blaming each other, kinat natin yung drainage, pinalitan ng bagong drainage, 550 meters. Wala na ba? O yung tramo, di ba, nagbabaha yan, pinalitan din natin drainage. Wala na rin baha. Ibig sabihin, sana tayo mga kababayan natin, mga Pilipino, kung lahat tayo magtulong-tulong, masolve yung problema, di gaganda yung bayan natin. O tingnan mo yung Marikina, every time umulan na malakas, di ba, grabe ang baha. O this year, meron ba kayo nabalitaan baha sa Marikina? O sa Rizal? Kasi naalis natin yung bara sa Pasig River,
especially sa Napindan Channel. Yun yung intersection ng Marikina River at Mangga Flatway. Nalinis natin yun. Aba, nakatulong ng gusto yun. Pero yung parang napansin ko sa inyo, problem solver kayo eh. No? Mula. Pero puntahan po natin yan mamaya dahil may mapa pa kayo dito. Mamaya puntahan po natin yan. Pero sabi nyo kanina, pinakamasaya kayo na kasama nyo yung pamilya. May oras pa ba kayo doon? Araw-araw nandito kayo. Sabi nyo, umaabot kayo 16 hours dito sa opisina. Sige, bigyan kita example. Opo. Linggo, every Sunday morning, maaga pa lang, nagto-tollway inspection kami ng mga repair ng karsada, expansion ng mga karsada, new off-ramp, new on-ramp, mga ganyan. Babalik ako sa bahay ng mga 12:30. Tanghalian yun. Opo. Abutan ko yung mga anak at apo ko. Kasama ko kakain yun. Mga hanggang 2:30 o 3. Labas uli. Bisita uli ng ibang tollway. Trabaho pa rin. Pagbalik ko ng mga alas 6 yun, kasabay ko na naman kumakain ng hapunan yun. So, Di ba sapat yun? time management, ano? Opo. Opo. Kasi naman ako wala naman ako ibang bisyo. Hindi naman ako nagsusugal. Hindi naman ako nakikipag-inuman ng alak sa gabi. O nakikipag-istambayan. O pupunta sa mga nightclub at bar. Wala naman akong bisyo eh. Opo. Lahat ng oras ko, ini-spend ko talaga sa trabaho lang. Opo. So yung Sunday po, kumbaga religiously ginagawa niyo po yon? Pati holiday. Sunday, holiday, whatever day, basta ako, 7 days a week may trabaho ako. Ngayon, pag namatay ako, bubuksan ko yung ataul ko, wala akong dadalhin. Ganon din yun. Kanya lang, habang buhay tayo at habang healthy pa tayo, gawin natin lahat na magagawa natin para sa pamilya natin at para sa bayan. Yun lang po. Pinangarap niyo po bang maging ganito, na una, maging mayaman? Ay, hindi pinapangarap yung magtrabaho. Basta tayo, trabaho lang na tayo ng trabaho. Kung ano mangyari, mangyari na. Kung may konting swerte, di swerte. Kung wala naman, pasensya. Nung maliit po ba kayo, naisip niyong aabutin niyo yung ganitong sitwasyon? Alam mo, yung mga nagpaplanong maging somebody o yung mga nagpaplanong parang entitled, hindi yun nila ma-achieve yun. Lahat ito na mangyayari sa iyo ay bigay lamang ng Diyos sa iyo. Bigay ng Diyos sa buhay ng tao yun. Kung ano yung kapalaran mo, yun. Ako, hindi ako nagplano ng kahit ano. Ako nung maliit ako, nag-aral ako ng ordinaryong eskwelahan, lumaki ako sa Tondo, wala naman akong planong kailangan magkakotse na maganda o kumain ng kung ano. Wala po akong ganung plano. Araw-araw lang po trabaho. Ngayon, kung may konting swerte, sige. Kung wala, pasensya. Ano bang kinakain ko araw-araw? Kung ano yung kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw? Yan ang kinakain ko. Pwede mo itanong kahit sino waiter dito. Yung kinain ko kanina, isang cup na rice, may isang soup, o hinalo ko yung sabaw doon sa kanin. Kinain ko, tapos na. Binigyan ako kanina ni Jan, ng isang perasong bangus. Kinain ko rin yung bangus niyon. Busog na nga ako eh. Kinakantsawan na nga ako, marami na ako kumain eh. Ibig sabihin, yung pera hindi mo madadala. Kaya huwag mo jujusin ng pera. Yung pera is meant to be shared, is meant to be used to help our country, our people. Huwag tayo magdamot sa mga kababayan natin. Anthony, ilang taong pinagamot ko? Lahat ng klaseng sakit. Opo. Ilang taong pinalibing ko? Ilang taong pinag-aaral ko? Pero hindi ako kumukha na iba, jejaryo ko pa yan, kung sino-sino pinag-aaral ko, sino pinagamot ko. Hindi ako yung ganun. Hindi tayo yung humahanap ng publicity. Tayo, ginagawa natin lahat ng magagawa natin para makatulong sa mga kababayan natin. Ganun lang po tayo. Wala rin akong planong mamulitika. Baka iniisip nyo. Kaya ako tumutulong dahil may plano ako. Kahit barangay captain, wala po. Baka pag 85 years old na ako, pwede na ako mag-barangay captain sa Tondo, no? Yan. Opo, yun nga po ang susunod ko sana itatanong. Di ba, yung ibang mga tao, kaya nila ginagawa yun para makilala at sa bandang huli, maging politiko. Hindi po ba pumasok sa isip niyo kahit kailan? Hindi ho. Ako, araw-araw ang aking isip is trabaho lang. Araw-araw yun. O yung trabaho ko, pagre-repair ng mga lumang kotse ko. O yung trabahong pagre-repair ng karsada. Yung trabaho nagre-repair ng planta. O yung trabahong nag-manage ng mga kumpanya natin.
kung ano kailangan bilhin na materials, o kung ano yung ibebentang produkto, o paano iayusin yung marketing scheme ng mga consumer products natin. Araw-araw trabaho lang. At kung ano man ang abutin, yun lang ho. Hindi naman natin mapaplano yung kung ano yung aabutin natin, hindi ba? Oo po. Ano po naramdaman nyo nung bago mag-election 2021 yata ito? Merong pang gumawa ng jingle sa inyo na RSA for President Movement. Sabi nyo nga, hindi nyo naman gusto. Pero nung napanood nyo yun, ano po yung naging reaksyon ninyo? Ay, hinanap ko kagad kung sino yung mga may pakananon. At tinawagan ko, I swear, hinanap ko kagad kung sino may mga pakananon, tinawagan ko kagad. Sabi ko, pare, huwag ha. Baka sabihin ng tao, ginagawa lang natin tulong na ito dahil meron tayong plano. No plans at all. Not even as barangay captain, hindi ho, walang plano. Mahilig po ba talaga kayo sa kotse mula nung maliit pa kayo? Oo. Mahilig ako sa motorsiklo. That's how I started, motorsiklo and then kotse. Ngayon po, nabasa ko sa dyaryo, yung daw Ferrari, kayo na magiging distributor. Opo. Kasi alam nyo, marami akong mga kaibigan na may mga kotseng magagandang Ferrari. Ang problema, hindi nila ma-maintain. Hindi rin nila ma-repair ng tama. Kanya nung inoffer sa akin yung Ferrari dealership ng Pilipinas, sabi ko, sige, kung ibibigay nyo sa akin. I did not actively pursue it. Hindi ko hinabol yun. Opo. Nung binigay lang sa atin, o di tinanggap ko. Gaano po kayo kasaya pagka yung coaching medyo maedad na, nakakondisyon nyo, nabubuting tingning nyo bilang isang mechanical engineer po? Hindi po. Tawagin natin bilang isang mekaniko. Pagka nasa-solve natin yung mga sira, nare-restore natin yung mga lumang coaching puro tulo at ayaw mandar, hindi nakakatuwa. At habang ginagawa ko yung mga yan, marami din ako mga helper na tinitrain para matuto itong mga to. Kanya, happiness ng tao to eh. Yung marunong ka mag-repair ng kotse, marunong ka mag-repair ng lumang motorsiklo. Happiness po yan. Hindi po yan ginagawa para kumita. Ginagawa yan para sa educational program ng mga bata. Ginagawa natin yan for the satisfaction of being able to pick something. Ganun lang po. Opo. Natatandaan niyo pa po ba ngayon kung gaano karami na yung personal na sasakyan ninyo? Ay, naku, purong lumang kotse. Alam niyo, parang pera yan, hindi mo binibilang eh. Pagka nagbibilang ka ng pera gabi-gabi, patay ka na. Pag nagbibilang ka ng kung ano meron ka, malapit ka na magpaalam siguro nun. Di ba? Ganun po ba? Kaya siguro, kailangan, happy ka lang kung anong meron dumating. Opo. May interview po kayo dati, ang sabi nyo, hindi kayo nagbabangko, ini-invest nyo yung pera. Ba't ho ba nyo nasabi Hindi po interview yun. May kakwentuhan ako, biglang ni-record niya pala. Ganun po. At least kami nagpaalam. Ano po? Ganito po yun. Sinasuggest ko sa mga kaibigan ko o sa mga pamilya ko, mga anak ko, kayo ka ako mga anak, huwag nyo itatago yung pera sa bangko. Kailangan yung pera gumulong. Invest mo yung pera para maraming magkaroon ng trabaho, para magkaroon ng maraming negosyo at umunlad ang bayan natin. Yung taong may pera, itinago lang sa bangko, walang pakinabang sa kababayan natin yun. Kaya ako, lahat ng pera ko, lahat ng meron ako, itatayo ko ng pabrika yon, itatayo ko ng karsada yon, i-invest ko ng kahit ano yon, para sa ganun, gumulong ang economy natin. Opo. Yan ang ibig sabihin doon. Hindi kaya magalit sa inyo ang Bank of Commerce? In fact, that is good even for banking business. Dahil if you invest your money, then that's part of the equity. Uutang ka rin sa bangko. O di, everything moves, di ba? Meron pa ho kayong isang, hindi ko alam kung interview o ni-record lang talaga, gaya na banggit nyo. Yung sabi niyo, yung ibang mga tao na hindi namumuhay within their means, may, yung bang naka-squatter, may hila-hilang tuwan-tuwa ako dun eh. Opo. Hindi, ganito yan. Kinukwento ko doon sa mga kaibigan ko kasi. Sabi ko, pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. Opo. Tingnan mo yung mga ibang tao dyan. Nakatira na nga sa barong-barong. Nakatira na ng kung saan. Naka-signature na damit. Naka-signature na bag. May aso pang maliit. Mag-aaway na kami nun. Ganun po? Ay, hindi ako kahit papayag. sa mga anak ninyo?
tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. Opo. I do not allow them to be going around na magyabang ng kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw nakarelo ako, kaya naka-stainless akong relo. Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, baka daw overacting na wala man lang daw ako relo. Tsaka nagbihis pa ako, dapat round neck t-shirt nga lang ang suot ko eh. Pero ito pong binanggit sa mga, tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit pa sila. Of course. Hindi siya madali eh, no? Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Yung anak ko bunso, si Jacob, kagagraduate ng college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo o kung ano-ano, ha? Dahil you are going to, as if, show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Ganun ang suot ni Loco ngayon doon. Ano po yung kwento niya tungkol siya? Happy siya? Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Di nasanay siya. Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay lumaki na maayos. Hindi ko po problemahin yun. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun. Ibig sabihin nun, lumaki yun ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao. Ano po pakiramdam nyo na yung mga anak ninyo ganun makitungo sa kapwa? Hindi sila lalaki ng ganun. Kailangan tayo magsabi sa kanila, ganun lang kayo. So mula pa sa pagkabata, mabuti maunawaan to, lalo na ng mga bagong magulang pa lang. Ano po? Na habang maliliit pa yung mga anak, imulat na dun sa ganung klase ng mindset. At huwag nyo bibigyan ng malaking baon. Huwag nyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Huwag yung pupunta sa eskwela at kung ano-ano binibili. Pinalaki ko sila na mayroon silang laging baon papuntang eskwela. Yun ang kakainin nila. At wala silang bibiling kung ano-anong kalokohan na borloloy. Para mas matuto. Otherwise, pare, later on, hindi mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. So, at matututo rin silang ma-appreciate yung mga maliliit na bagay po, no? Lahat ng anak ko, ang tawag sa katulong namin sa bahay, ate. Ang tawag sa lahat ng kasama namin sa bahay, driver or mekaniko, kuya. That's how I brought them up. Ang sarap sa pakiramdam nun bilang magulang, ano? Anthony, yung mga mekaniko ko, kasama ko yan, 40 years, 45 years. Yung driver ko, si Eddie Mariano, pwede mo pa-check yun. 40 plus years sa akin yun. Para tumagal sa inyo ng ganong katagal ang isang tao, ibig sabihin. Marunong tayo makisama eh. Nung isang araw nga nagpaalam sa akin, masama daw tiyan. Sabi niya, boss, samahan tiyan ko parang di ako matunawan. Di ba yung tinitake mo, Nexium? Kinuha ko sa bag ko. Yung Nexium ko, binigay ko sa kanya. Pag binuksan ko, kinuha ko yung tubig ko. Ininom niya. Kako, ito pang natitira Nexium, iuwi mo to, tirahin mo pa ito mamayang gabi. Yung ibang tao, kukunin mo ba yung gamot mo, bibigyan mo sa driver mo. Di ba? Iba parang sabihin, bahala ka sa buhay mo. Pare, hindi lang nila alam, pag galit sa'yo yung driver, baka ibangga ka para ipatayin ka nun. Tama po. Ibig sabihin, sa pakisama natin, sa mga kasama natin, they will love us. They will protect us. Kung bastos ka sa mga kasama mo, pare, hindi ka tutulungan ng mga yun. Pero meron po ba kayo na-experience na ginawa nyo na lahat, nakisama kayo? Sabi nga nung iba, yung exaggerated, halos pinakain nyo na sa palad ninyo, pero hindi pa rin maganda ang naging... May mga ibig sabihin, kulang ka pa rin sa pakisama. Ganun po? Bigyan ko kayo example, Ito, para masyak kayo. 5 beses ako nagka-COVID. 5 po? 5. 3 lang yung nabalita. Ano po?
Nung may vaccine na, yung pang-5 ito. Opo. Yung driver ko, Eddie Mariano, eto, buhay pa si Loco. Opo. Lahat na may COVID ako. Sabi ko, bumaba ka. Ako na magmamano, may COVID ako. Ayaw niya. Sabi niya, boss, may COVID ka. Di face mask lang tayong dalawa. Ipagmamanayo kita, hindi kita pabayan. Ihati kita sa bahay mo. Opo. Opo. Oh, pakisama yun. Ay, grabe po yun. Opo. Opo. Kung Malalim. iba, pare, iwanan ka na kagad nun. Sabi siguro, mamatay ka na. Di ba? Ganun lahat ang kasama ko sa bahay. Kahit may COVID ako, masama katawan ko. Yung katulong ko sa bahay, papasukan na ako nun, dadalhin pa ako ng gamot o kung ano. Ay, yung nurse nga dito sa opisina namimilit pa, gusto ako bantayan sa bahay. Sabi ko, loko ka ba naman? May COVID na ako, dito ka lang. Di ba? Ibig sabihin, pakisama yan. Opo. Matindi po yan. Sobrang lalim na pakikisama. Doon po sa mga nanonood sa atin, na sabi nyo nga, hindi naman pinapangarap, magtrabaho ka lang. Ano po yung maibibigay niyong payo para umunlad sa buhay? Kasi ang napapansin ko sa mga marami, hindi po kakaunti ito, na sabi nga nila, kaya mahirap, ganitong mag-isip, o kaya ganitong mag-isip dahil sa mahirap. Kayo nga po naranasan nyo yun mula sa mababa hanggang sa lumaki. Ano po ang paraan para umunlad sa buhay, yung maliliit? Ang importante, disiplina. Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number 1. Number 2, mabuhay ka na simple. Mag-aral ka. Mabuhay ka na simple. Huwag kang magarbo. Huwag mo pag-interesan yung ari ng ibang tao. O di, solve ka na. Araw-araw, magtrabaho ka lang. You cannot go wrong with that. Ngayon, kung araw-araw, nangungutang ka para gastusin, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, iniipon mo para mapag-aral mo yung mga anak mo o pangbili mo ng gamot in the future, wala ka ng problema. Ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng lahat ng kadil mo sa buhay, pwedeng pagkatiwalaan to, mabuting tao to. You will have more opportunities. Opo. Ngayon, kung tingin nila sa'yo, mandurugas ka, manloloko ka, at mangoonsi ka, hiwasan ka ng mga kadil mo. Totoo po yun. Gaano ka-importante yung loyalty sa inyo? Very important yun. Hindi na baling hindi sila masyado matalino, o hindi sila masyado magaling, o hindi sila masyado masipag. Importante, etong kasamang to, hindi tayo lolokohin ito. Hindi tayo iwanan ito. Ayun, ayos na. Opo. Kayo po ba ay meron pang mga gustong gawin sa buhay nyo na hindi nyo pa nagagawa? Meron, marami pa. Gusto kong, ang dream ko, matapos ko gawin yung mga karsada, Manila to Lawag, Manila to Matnok, Sorsogon. Opo. Sana maduktungan ko pa yan ng bridge from Matnok to Samar. to Allen Leyte. Allen Northern Allen Samar Leyte. pa. Sana makatayo ako ng mas marami pang infrastructure. Kamukha ng airport. Matapos ko yan. Sana maging very successful yan. At ma-decongest yung Metro Manila because of that. Sana makapag-create ng mas maraming trabaho yung Bulacan Airport. Sana yung Central Luzon lalong umasenso dahil nandun yung airport ngayon sa Bulacan. Sana ma-solve natin lahat ng baha sa Bulacan at Pampanga. Sana makapagtayo tayo ng mas maraming poultry farm para sa ganun maging self-sufficient tayo sa food security. Sana makatulong tayong makaproduce na mas maraming pagkain para yung mga kababayan natin can easily afford ng mga pagkain kailangan nila. Napakarami pa noon. Parang pangarap po ng isang presidente yan. Presidente lang ng gas station to. Tayo naman, trabaho lang tayo ng trabaho, araw-araw. Wala tayong tigil magtrabaho. Kamukha niyan. At the moment, we are building 10 mega poultry farm. Each poultry farm is 80 million birds per year. So that's 960 million birds. Yung manok na ganito malalaki, more than 2 kilos yun 2.5 kilos each. About 2 billion kilos additional yan per year. With that, you will have a lower price of
chicken products, poultry. Tsaka gagawin ko yan, ready to eat, para hindi makalaban yung mga maliliit na poultry farms. Kasi pagka lahat yan ibebenta sa wet market, baksak ang presyo, maapektuhan yung mga chicken farmers natin. Opo. Ano pong timeline nyo doon? Tuloy-tuloy. Ngayon po, yung nasa Davao, Santa Cruz, Davao, nakagawa na ng first 20 million birds. Next niyan, bigyan ko sa iyo yung 10 lugar niyan. Pangasinan, Opo. Bataan, Locanin, Bulacan, Sariaya, Quezon, Sorsogon, Cebu, Davao, Santa Cruz, Cagayan de Oro, Zamboanga, yung isa, sana Pagadian. Kung saan pa mas nangangailangan ng poultry products. Very promising is Negros, Oriental or Occidental. O Iloilo is also very promising. Doon sa Iliganis, Iloilo. Ibig sabihin, we keep on fine-tuning kung saan, baka mas marami na rito masyadong production, bababa ang presyo, maapektuhan ng farmer. Hindi natin lalakihan dyan. Opo. Ililipat natin iba-ibang capacity kung saan-saan. Para sa ganun, very important, pag nagtatayo ka ng maraming negosyo, iniisip mo, huwag natin maapektuhan ng mga liliit na farmers. Opo. Ngayon po, mataas ang presyo ng bigas, mataas ang iba pang presyo ng bilihin. Sabi nyo nga, ang gusto nyo, ma-afford siya ng tao. Tama bang direksyon ng presidente sa agriculture? Hindi ko gusto i-comment yun, ha? Opo. Ako naman sa akin, basta on my own small way, I will keep on producing high-quality, low-price poultry products. Sana in the near future, if I will have an opportunity to study how to help bring down the price of rice. Kasi palagay ko, ang kulang natin sa Pilipinas is post-harvest facilities. Napansin ko kasi sa probinsya, di ba pinapatuyo yung mga palay sa kalsada? Opo. Ilang percent ba nawawala sa ganun sa pag dinadry mo sa kalsada yan? Siguro 20%. Mga ganun po. If we are producing 15 million tons per year of rice and you're losing 20%, di mga 3 million yun. Ano? Ganun na, opo. Yung 20% na nawawala, baka mabuting itayo natin yan ng mga post-harvest facilities, kamukha ng dryer, Opo. palay silo, and more efficient rice mill. Siguro, yun ang para sa akin, pinaka-priority dapat. Hindi na tayo mag-i-import no. Kung yun lang nasasayang na yung po na binanggit nyo, mapapakinabangan. Ano? Pero alam nyo, mga kababayan, marami na rin porsyento ng mga Pilipino ang kumakain ng ibang produkto. Because of McDo, Jollibee. O tinan mo, ano ba kinakain mo pagpunta mo ng Jollibee? Hindi naman kanin yun Madalas kumakain ka, spaghetti o tinapay di ba? Opo. Di galing na yun sa wheat. Opo. Ibig sabihin, because of the advent of yung mga fast food din. fast food, marami na tayong mga kababayan na kumakain ng sandwich, spaghetti, tingnan mo yung mga instant noodle, di ba? Very, very famous na yung instant noodle. Opo. So, I think marami na rin mga kababayan natin na umaalis sa pagkain ng bigas. Opo. Liliit ang consumption natin pag nagkataon. Hindi na siguro lalaki yung volume ng consumption. Dapat. Kasi marami na nagsuswitch sa ibang produkto, no? Opo. Kumusta po ang health nyo? Nako, maswerte naman talaga ako. Siguro dahil simpleng pagkain yung kinakain ko. Maayos naman yung health ko. Ang kinakain ko lang laging kaperasong isda o sabaw o isang cup na rice may kasamang sabaw. Mura nga raw ako pakainin. At tuwing umaga, 2 itlog o 3 itlog. So, good health. Opo. So far, wala naman problema. Alta presyon po, wala kayong ganun? Wala naman problema. Ganun po. Of course, marami din ako kasalanan ginawa nung araw. Nung bata tayo, non-stop yung sigarilyo natin. Sa sugar nyo po? Maayos sa sugar ko. Ang average sa sugar ko, 90. Ganun po? Opo. Nakakaingit naman po yun. Wala akong problema sa sugar. Wala rin akong problema sa blood pressure. Ano po ang exercise ninyo? Trabaho. Ayun, nilakad kayo. Yun ang exercise ko. Lakad na lakad, day and night.
Tsaka daldal ng daldal. O, di ba exercise din yun? Sa dami nating kausap, nauubos nga yung boses ko eh. Exercise na rin yun eh, di ba? Ang dami niyong basketball team. Marunong ba kayo mag-basketball? Ay, hindi ko ho. Okay, yung basketball team ng San Miguel is a form of entertainment sa mga kababayan natin. Inabutan ko lang yan dito. Opo. Hindi ako yung nag-umpisa ng basketball team na yan. Kung tutuusin, hindi ako nagbibiro ha. Ang laki ng ginagastos niyan. Gusto ko sana itigil lahat yan. Kanya lang, sabi sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho, that is the only entertainment of our countrymen. Yung ating mga kababayan, yun lamang daw ang libangan nila. Pag tinigil mo yan, baka magalit sila. Ayun. Ayaw ko naman magalit sila. Total, di naman ako nagsimulan yan. Di ko na itigil, ano? Hanggang mag-retire ako. So, totoo po, seryoso nyo i-consider yun? Oo. Nirekomenda ko yan several times. Laging sagot lang sa akin ng mga marketing manager, operation manager, boss, makakatipid tayo niyan. Pero gagalit ang taong bayan. Kasi yun lang ang libangan ng mga kababayan natin eh. Totoo po yan. Marami po yan, lalo yung, kami lang, nabubuhay ang dugo namin pag nanonood kami ng, di ba, ng Ginebra, panalo lagi. San Miguel, pagka nanalo yung San Miguel, kahit hindi Ginebra, pwede na rin. Yung Ginebra is so popular. If I remember, naalala niyo ba yung Ginebra versus Bay Dragon? Opo, yung puro imported na player? Tama po. Aba! Nung nagsimula yung Bay Dragon maglaro sa PBA, as if they are unbeatable. Di ba? Tama po. 7 import. Sobrang galing nun. At yung coach niya, national coach ng Australia. Tama po. Ay, paano mo tatalunin yun? Pero nilampaso ng Ginebra Championship. Opo. Ilan yung record crowd sa Philippine Arena. Ilan? Mga 50,000+ po yun. Kita mo. Opo. Kahit 55,000 yun. Ilan yung FIBA opening night? Mga 38,000 po. Mga 38. Mas Kita malaki. mo? Mas malaki. Mas malaki pa yun. Hindi pala na natin kailangan ng FIBA. Mas nagagalak pa yung mga kababayan natin. Opo. Pagka napapanood nila ang Ginebra, grabe ang fans ng Ginebra. Opo. Can you imagine if we can stop the basketball operation? At yung perang yun, bigay ko na lang yan sa charity, educational fund, di ba? Malaki po ba? Scholarship. Mga gaano kalaki ho yan? Pag sinabi ko, matatakot ka. Naku, malaki nga. Sobrang laki nga. Ang ginagastos sa basketball operation ng San Miguel Group, billion po. 1 taon. Dahil ang dami niyan. Opo. May mga gym pa yan, may mga instructor pa yan, may mga kung ano-ano pa yan. Dami sila. Opo. Sa import lang, yung mahal ng bayad yan. Opo. Nakita niyo ba yung mga feeding center ng San Miguel? Hindi niyo alam yun, ano? Yung feeding center, meron kami niya sa Tondo, meron kami niya sa Cubao, kung saan-saan. Ano pinapakain yan araw-araw? Araw-araw, scrambled egg, yung mga pagkain pang breakfast. Opo. Day and night yan, pinipilaan ng tao. Can you imagine? Kung magamit mo yung perang yun, maghanda tayo ng maraming feeding center. Nako, mas maraming taong mapapakain natin. Parang gusto ko nang i-give up yung Ginebra ko ah. How do you deal with competition po sa business po? Ano naman, ang competition is normal. Ang kailangan mo lang naman gawin is maintain good quality, availability, and you keep going. Yun lang po. Hindi na ho kailangan mag-isip ng iba pa. Kasi yung iba, naninira pa ng produkto, kung ano-ano, ng kalaban, hindi ho natin iniisip yan ni minsan. Tayo po, we just make sure better quality, new variants, improvement, puro gano'n lang. Opo. Kayo po lahat ng larangan ng negosyo, para hindi kayo maloloko pati sa marketing pala, nakikialam kayo. Ano? Oo. Yung marketing niyan is very important. Marketing and sales is very important. Yung marketing is how to project your products. Opo. Yung sales is you go down, choose the right
local partners to represent us. Choose the right local partner to be our distributor. Choose our logistic provider. You have to understand all of that. Kung hindi, pag sinabi mo doon sa manager, pare, ikaw na bahala dyan, patay ka na. Opo. Kasi hindi niya rin alam yung detalye. Pero if you drill that with them, na pinagpe-present mo sila, nakakasama mo sila, nakakausap mo, pinag-uusapan yan, kasama mo sila namimili, after a while, nasasanay na sila, pwede mo na nang i-meet sila ng mga twice a year. Pero kung hindi mo sila sinamaan from start, na paulit-ulit, hindi man nila malalaman yun eh. O kamukha nung dredging namin ni Jimmy. Nung una yan, ang dredge namin isang araw, what? Few hundred tons a day. Wala yun, mahina yun. Sabi ko kay Jimmy, Jimmy, hindi ganun ang style niyan. Kung isang dakot, ilalagay mo sa barge, ilalabas mo sa malayo, ibabalik mo ulit, patay ka na. Opo. Bakit di mo subukan? Idakot mo, ilagay mo muna sa inland lahat. Pag nasa inland na lahat, gumamit ka ng panibagong backhoe, alisin yan, i-truck mo yan palabas, at dali mo yan sa designated DNR center. Opo. Aba, naging 5,000 isang araw. 5,000 cubic meter a day from 300 cubic meter a day, 500 cubic meter a day. Naging 5,000 yan. Nagiging 10,000, nagiging 8,000. Kaya pinakialaman niyo pa pala yung dredging, kayo mismo Of pala yun? course! Pati design ng mga barge, pati design ng mga long arm na backhoe, pati design ng mga bucket. Lahat yun. Pati repair ng mga heavy equipment. Pinag-uusapan lahat yan. Parang pag nasira yung planta, kailangan malaman mo ba't nasira. Baka yung automatic lubrication systems, nasira. Bakit nasira? Pare, nasagasaan ng heavy equipment yung pipeline. Aba, ba hindi nyo tinigil yung planta kagad? Sino may kasalanan nun? Kailangan maimbestigahan mo yun. Kailangan malaman mo yun. Next time, alisin mo na yun para hindi masagasaan ng heavy equipment. Kailangan i-reline mo yun para ma-avoid yung problemang yun. Pag hindi mo naintindihan, puro ka lang daldal. Hindi mo alam yung problema. Opo. Nag-dredge po kayo sa Pasig River, sa Tulyahan. Tulyahan River muna. Tulyahan, opo. Yung Tulyahan River, very successful yan. Opo. From Manila Bay up to NLEX. Yung ilalim ng NLEX ng Tulyahan River, puro adobe pala yun. Kaya yung basura, pag dumating doon, hindi makatawid. Barado. Dahil yung ilalim nun, puro adobe. Binasag namin na hydraulic breaker na mahaba yun. Binasag lahat yun para alisin. Aba, nung lumuwag yung ilalim nun, umaagos ngayon yung tubig na malakas. Ayan. Lahat ng dinaanan ng Tulyahan, Marulas. Marulas, Valenzuela yun. All the way out to Manila Bay. Tapos yung mga paliko-liko na yan, tiningnan namin yung mga pispan ng mga paliko-liko, binibili namin yung mga pispan na madadaanan namin. Para yung paliko-liko, binubutas pa namin diretso yun. Opo. Kaya ang flow ng tubig, ang bilis, ang lakas. Mga gano'ng kadami ho yung nahango doon? Ang naalis natin sa Tulyahan River is 1,012,000 cubic meter, 1.12. Kita mo, shortcuttingan niya eh. Opo. 1,012,000 cubic meter. Sa Pasig River, 1,400,000 cubic meter na naalis as of today. We are still going kasi may mga area sa Pasig River connecting sa San Juan River na kailangan alisin. If you remember Talayan Village, every year, pag umulan ng malakas, lagi hong baha. grabe baha doon. O tanongin mo, kung sino kilala mo sa Talayan Village, wala nang baha. Bakit? Kasi yung mga ilog na yon, nagkabara-barang. Alam niyo, madalas din dyan, yung mga nagre-repair ng karsada, nagre-repair ng bridge, gumagawa ng mga dike. Pagkatapos nila gumawa, naiiwan nila yung mga basura nila. Lalo nagbabarang. Barado yung mga kanal po. O, tingnan mo, gagawin yung ilog. Ano gagawin para gawin yung ilog? Tatambakan nila yung ilog muna para pasukan ng heavy equipment. Nagawa na nila yung bridge. Alisan sila. Hindi na nila inalis yung mga barang yun. Tama po. Kaya kailangan by law or by rules ng gobyerno, masabi yan na lahat ng contractor gumawa ng ganyan, pag hindi inalis yung malaking multa, o kailangan may retention muna sila. Bago nila makuha yung retention, yung full payment, may video yan. Na lininis nila uli lahat yun.
Pero yung dredging activities po ninyo doon sa mga ilog na yan, hindi maliit na halaga. Gaano ho kalaki ang ginastos nyo doon? On an average, we spend 1 billion pesos a year. And on average, we can take out 1 million cubic meter of materials. Yan. Oh, pare, naalala niyo ba? Every year, nagbabaha ang Espanya. Tsaka Manduloy yung Yung circle. Opo. Oh, this year, walang baha, napansin niyo? Yung baha ng Espanya tsaka Mandaluyong, dahil doon sa Napindan Channel yon. In Napindan Channel, at that time, sinara yon para huwag magpunta yung tubig sa Binondo. Kasi may mga importanteng lugar ng gobyerno doon. Napunta ngayon yung tubig sa Espanya, Mandaluyong area. E nung na-clear natin yung Napindan Channel at Pasig River, yung tubig nga sa Marikina River, biglang bumaba eh. Tsaka yung Manggahan Floodway. O, di natural, yung Napindan Channel, lumuwag na rin. Actually, sabi ni Jimmy Lu, ito, in charge ng dredging, boss, mission accomplished, tama na. Hindi pa tama. Kailangan yan, balikan natin uli lahat yan. Nakaabot na siya ng Laguna Bay, doon sa Rizal doon sa Hala-Hala. Balikan mo yan, Jimmy. Kasi pag binalikan mo ngayon yan, after a severe typhoon, makikita mo kung may mga lumabas pa na mga bara na hindi mo nakita mabuti. Tsaka ginagawa namin ng bathymetric survey yan. Tinitingnan yan ng equipment kung anong lalim tsaka anong lapat. Continuously. Ano yan? Meron kaming parang zona. Ano tawag sa exact na equipment yan? Echo Sounder Systems. Para malaman kung saan pa yung mga natitira yung mga bara. Kaya marami siyang equipment. Kaya akala mo magaling siya, no? Ang katulong niya, puro mga modern equipment yan. Nagmo-monitor kung saan yung mga bara. Pero sa totoo lang, I am very thankful with Jimmy Lu dahil napagtyagaan niya ng gusto yan. Opo. Together with his team. Napakaraming ginawa nito. Wala naman bayad to Akala ng iba, kontraktor nga kami ng gobyerno Hindi ko kami kontraktor. Sariling gastos po ng Sariling kumpanya. gastos to. Opo. Yung pong isang objective doon ay parang flood control project program po 'yon, ano. Pero nabanggit ko kay Jimmy kanina, may mga nahuhuli na bang isda diyan? Meron na raw. Hindi, ganito yan. Opo. Later on, yung isda, it will come. Later on, pag nakita mo yung Pasig River, maayos na, malinis na ngayon. Gaganda na lalo yan. Lalo na pagka hinilamusan pa natin uli yung Pasig River from Laguna Bay all the way back again to Manila Bay. Isa pang daan. Makikita mo pa kung ano yung mga may tumutubong water lily o kung ano-ano. Ibig sabihin, mababaw yun at may nagbabara. Pag nahilamusan pa yan, maganda ni Pasig River, pupuntahan naman natin dyan yung Bulacan Rivers. Angat Rivers. Angat Rivers going up, papunta yan Bustos Dam, papunta yan Ipo Dam, papunta yan Angat Dam. Kailangan mahilamusan yung lahat ng lugar na yan, maalis yung bara. Kasi pag nagre-release ng tubig ang Angat Dam, baha ang buong Bulacan. Kasi yung dinadaanan, mababaw na, tsaka mga barado na. Pero tulad ng pangako ko, itutuloy namin yung paglilinis ng Bulacan Rivers. Para sa ngayon, yung mga kababayan natin sa Bulacan, magkaroon ng magandang ginhawa. Pagka tag-ulan, mawala na yung baha. Mabuti po na banggit nyo yan. Nung pong bumaha nitong kamakailan, ang punteriya ng Sisi, ito pong airport na ginagawa. At, yung San Miguel Corporation po ang napagbubuntunan ng ilang mga politiko. Ano? Total, binabanggit nyo na rin lang po yung paglilinis sa Bulacan Rivers. Ano po ba sagot nyo doon? Hinarap ko lahat ng congressman. Kasi nagpatawag sila ng congressional hearing. Dumating si Congressman Ray Acop, head ng Congress. Sinama niya yung mga tika-Bulacan na congressman. Pinakita ko yung mapa. Asan yung mapa? Ito po. Dala-dala nyo. Dali mo rito. Pinakita ko yung mapa. Sabi ko, nasaan ba yung Bulacan Airport? Nandito, sa tabi ng Manila Bay. Napaligiran niya na may Kawayan River, may Capiz River. Anong kinalaman nito mga to? Yun naman mga baha nyo, nanggagaling yung tubig sa Angat Dam, Ipo, Bustos, pababa. Nanggagaling yung mga tubig nyo sa San Ildefonso,
sa Biak na Bato. Nga po. Sa Mga San Miguel. matataas na lugar, San Miguel, Bulacan. Mm-mm. Layo naman nito. Itong Bulacan Airport, katabi lang ito ng Malabon at Nabotas. Ubando. Ang layo, di ba? Malayo po yan. At ito, mataas na elevation, ito sea level. Ngayon, sabi nila, baka may kinalaman niya. O teka, based on history, ilang taon na ba nagbabaha itong mga to? Hindi pa napag-usapan yung Bulacan Airport. Nagbabaha na yung lugar niyan, taon-taon eh. Di ba? Oo nga, no? Pati yung mga kalumpit na ko, lagi yan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, San Miguel gumagasa 1 billion peso, nakakaalis ng 1 million cubic meter ng bara per year. Etong buong Bulacan nito, pagka nilinis natin to, let's say, 1 million cubic meter yung maalis mong bara, di 1 billion peso. So walang naglilinis ng ilog po? Ibig sabihin, they are blaming me for something that has been around, flooding for so many years. O kamukha niyan. Sa Pampanga, yung NLEX, nagbara, nagbaha. Yung San Simon, Pampanga. Yes. Sabi nung isang congresswoman doon, aba, kasalanan siguro ng Bulacan Airport yun. Sabi ko, pag nagbaha sa Cebu, kasalanan ko na rin yun. Ano naman kinalaman ko sa Pampanga? Nilipat ko ng helicopter. NLEX na yun, na tulay, na may baha. Ang pangalan ng tulay na yun, Tulaog Bridge. O, tinan mo one side, puno ng tubig. The other side, walang tubig. Ano ibig sabihin nun? Nagbara yung ilalim ng tulay. Bakit pa tayo nagturuan? Sana inalis nyo na ng bara. Tapos na. How can you blame San Simon Baha to... Ang layo naman nun, di ba? Anyway, para wala ng problema, nangako ako, nalilinisin ko na yung Bulacan River na yan. After ko matulungan yung mga tiga Bulacan, dito naman tayo sa Pampanga River going up. Ang layo na po niyan. Di bale, baka mamaya nga, tiga Cebu, pupunta ako na rin. Baka i-blame din ako ng tiga Cebu tsaka tiga Davao. Ito, gastos ng isang pribadong kumpanya. Ano po ba ang gusto nyo ma-achieve gusto nyo ba ng... Dali mo yung ibang mapa para mapakita natin kay Anthony. Tinan mo, Marami Anthony, pala kayong mapa dito. Ito, very important. Ito ba may color? Ayan. Ito, makikita mo, ang tubig nang gagaling sa Pantabangan Reservoir. Pantabangan, Mountain Province. Bababa yan. Pagka ito naman yung galing Clark, Subic, Sicobia River. Yan. Lahat yan, saan papunta? Pati Sierra Madre. Saan ba papunta yan? Papunta yan ng Pampanga River. Angat. Kita mo? Palabas yan ng Pampanga River at Angat. Tingnan mo ito. San Miguel River Sub-Basin. Saan ba papunta yan? Di papunta rin yan ng Angat River. Kung hindi mo linisin lahat ng ilog na yan, talagang kakalat ang tubig dyan, magbabaha. Anong kinalaman ng Bulacan Airport yan pagka tinignan mo? Ang layo naman natin yan. Nakita mo ba? Pantabangan. Dito ito. Katabi ng Ubando, Malabon, Nabotas Yan. O yung isang mapa, mas maliwanag. Kita mo, kompleto detalye din, pare. Exhibit na to. Iba yung kwento kutsero Kita mo? Yan, Pantabangan Reservoir. Nakita mo? Yan, pagbaba niyan. Ito yung Pampanga River. Ito yung Angat River. Dalawa lang ang outlet. Sa dinami-dami ng tubig na manggagaling. Diyan lang labasan ng dalawang yan. Kaya oras na magbara yan, yari na. If you remember, lahat ito, napuno ng lahar nung araw to. Nilinis-linis lang, di magbabalik-balik yan. Kaya kailangan ng paglilinis yan halos taon-taon. Kaya bibigyan ko kayo ng kopya niyan, Anthony, para kung hindi maintindihan ng ibang tao kung saan nanggagaling yung baha, para mapagsabihan mo. Sabi mo, pare, mag-aral nga muna kayo. Picturean nyo nga muna yung mga mapa namin para maintindihan nyo bago nyo kami sisihin. By the way, Cebu, malayo yun, ha? Tsaka yung Davao, malayo din yun. Wala kami kinalaman dyan. Kumbaga, tinuturo ka just as a scapegoat na parang ikaw na kunyari may kasalanan para ayusin mo yung problema nila. Yun. So pinabayaan po yan ng mga nasa gobyerno? Hindi ko naman masasabing pinabayaan. Baka nakalimutan lang nila. So, yung pagbabaha sa mga malalayong lugar,
wala naman kami kinalaman dyan. Pero sa ganun pa man, nangangako ako, dahil yung mga kababayan natin, ordinaryong tao, are Napeperwisyo po. affected. Yung buong Bulacan na yan, todo namin yung paglilinis na yan. Siguro yan, next year, 2024, wala na silang problema. 2024. Ibig sabihin, bago pa tumubo yung airport doon sa Bulacan, linis na yung mga ilog na yan. Opo. Magtatayo ka ng airport, tapos yung buong paligid binabaha. Paano naman sisikat yung airport niyan? Opo. Sisiguruhin ko, dahil nandun yung airport natin, pangaalagaan natin yung Bulacan na yan, na gumanda ang buhay. Kapitbahay natin, Pampanga, kailangan tulungan din natin na travelers or peoples of Pampanga coming to the airport will have no problem kahit bumabagyo, kahit na umuulan na malakas. Wala nang problema yan. Kasi nilinis na eh. Ayan. Pinalinis na ni Katuning. Oh, di ba? Ibig sabihin, tinulungan na natin at linisin lahat yan. And we will maintain it. Hindi lang minsan lilinisin. Tapos na. Hindi. Lilinisin ng gusto yan at i-maintain yan every year in Bulacan Rivers and Pampanga Rivers. By the way, ay pinapasalamatan ko ng gusto si Governor Dennis Pineda. Wow, grabe. Yung taong yan, madunong. Noong nagkakabaha yan, nag-meet kami ng DPWH, DENR, MMDA. Dumating siya. Naintindihan niya lahat ng baha na yan. Tsaka napakagaling. Grabe ang suporta. Sabi niya sa akin, lahat ng permit mo dyan, we'll sign a MOA. Magaling makisama talaga. Opo. Talaga naintindihan niya yung problema. Kailan po matatapos yung airport? 2026 po. Opo. Lapit na yun. Oo. Malapit na ho. Opo. At pag umanda ng airport niyan, kayo, mahilig kayo lahat bumiyahe. O saan ba kayo bumibiyahe? Domestic flight? Kalahati na lang yan. Kalahati na yung presyo ng ticket. Kung kayo pupunta ng Hong Kong, Singapore, Japan, o kung saan, bababaan na rin yan. Bakit? Kasi lower cost to operate. Hindi na kailangan umikot ng isang oras yung aeroplano bago mag-landing. Bago kayo tumake-up, nakaupo nga kayo sa terminal eh. Isang oras na kayo nag-aantay eh. O 2 oras na yun. Tapos pag landing nyo, nakaupo pa rin kayo sa loob ng aeroplano dahil yung taxiway congested din. Pag umandar na yung Bulacan Airport niyan, wala na pong problema yan. Tsaka yung airport na yun, magdadatingan na yung lahat ng foreign investor dyan. Bakit? Lahat ng foreign investor na gusto magkaroon ng just-in-time assembly of electronics or semiconductor or electric vehicles, pwede na lahat sila mag-locate dyan. Bakit? Kasi just-in-time arrival of the parts, ma-assemble na. Grabe yan. Tapos yung MRO, maintenance, repair, and overhauling facilities ng mga aeroplano dyan. Pare, libo-libo yung empleyado, employment yan. Kaya napakaraming opportunity na may bibigay sa mga kababayan natin yung project na yan. Ang usapan namin ni Ating Jane dito, 2 tanong lang. Ang sarap niyong kausap, kaya hindi ko namalayan. Naka-1 oras na ho pala tayo. Kaya ang ganda ng exercise niyo eh. Pag nagpa-interview ka kasi, minsan, alam mo yung mga audience, yung iba, they are thankful and happy na they gain some insight, some experience. Yeah, po. Yung naiinggit, galit sa'yo yun. Marami pa sasabihin masama yun. Kaya lagi ko sinasabi, ayaw ko magpa-interview eh. Kasi, siyempre sabihin niya, Ramon ang na yan eh. Mekaniko lang yun eh. Mahirap lang yun eh. O, di patay ka na naman, minumura ka pa. O, kahit ano sabihin mo, galit pa rin sila sa'yo. Kaya ano bang panalo natin? Ako naman, I take time out if I can share and help our people to learn something. Yun lang po. Nga po. Actually po, habang nakikinig ako sa inyo kanina, ang dami ko, kung pwede nga lang magsulat ako habang nagkukwento kayo, talagang gagawin ko po yun. Pero ano po ba ang payo nyo sa amin ng mga nagsisimula pa lamang ng negosyo? Ang advice ko sa mga gusto magnegosyo, magsimula magnegosyo, identify anong negosyo papasukin mo. Get into something na walang masyadong kapital at kikita na kayo. Tulad ng services. Services. Ano yon? Kamukha ng warehousing.
kamukha ng mga personal storage facilities. O, di ba? O, kung gusto niyo naman magtayo ng mga food-related, yung mga parang portable cart, Nga po. na dadalhin lamang yung cart doon, bubuhatin lang, ibababa doon, yun na. Imbis na nagtatayo pa kayo ng kung ano-anong konkreto, kung ano-ano. Pag nalugi at yung lugar na yun, hindi na-click, hindi mo na malilipat. Samantala yung kung mobile, isasakay mo lang uli yun. Ililipat mo sa ibang lugar. Click na. Kikita ka na. Ibig sabihin, get into something, least capital, pero walang masyadong kalaban, walang masyadong kakompetensya. Anong sinasabi niyo yung wag na magtatayo ng malalaki, yung maliliit na lang? Yan po ang naging experience, mga failures ko po yan eh. Ang laki po ng lesson na natutunan ko. Kaya nung nag-umpisa ako maglagay ng maliliit na coffee shop po, umayos. Kita mo? Yun mismo yung sinabi niyo po eh. Maraming Salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sobrang masaya po kami dahil sa inaanak ko at kapamilya ko. Usually nga, sabi ko sa inyo, hindi ko gagawin to eh. Kasi you cannot please everyone, di ba? Salamat po. Thank you po, Ninong. Thank you po.